Isang pinagpalang araw sa ating pong lahat, lalong-lalo po sa ating guro, Sir Kenneth, at si Rochelle po ang inyong tagapag-ulat upang talakayin ang Pantawang Pananaw, na kung saan ito po ang siyang ating magiging batayan para sa mga kaalaman, para sa teoryang pananaliksik na akma po sa mga nangyayari sa ating pong lipunan. Atin munang talakayin ang mga halimbawa. Ang tanong, ano ang pagkakatulad ng tatlong ito? Lahat sila ay nakakatawa. Tama. Talakayin muna natin yung una. Ang tinaguriang fishbowl warrior na kung saan sobrang nakakaaliw. Well, aside from that, marami din yung nakisimpatya sa kanya kasi nakita natin yung kalagayan ng ating ekonomiya sa sobrang pagtaas ng bilihin kahit na yung street foods na karaniwang abot kaya lang ay ngayon ay nahihirapan na tayo. Pangalawa, yung kay Miss Cara David, yung tinaguri ang pambansang birthday wish. May nabasa nga akong komento. Huwag muna kayo mag-wish, baka matabunan yung birthday wish ni Miss Cara. Maaaring ito ay biro lamang pero nagpapakita ito ng nagkakaisang damdamin ng galit, ano pa yun, tuot, sukla. At ang panghuli, yung paggaya o impersonasyon ni Michael V. kay Sara Descaya. Grabe yung humor niya kasi sa pangalan pa lang, naipakita niya na hindi siya si Sara Descaya. Ang naging pangalan niya kasi dito ay si Shala Desmaya. Hindi si Sara Descaya, siya ay si Shala Desmaya. Kaya naman mula sa mga halibawang itong ating tinalakay, madali na lang natin mabibigyan ng dalumat at saysay ang Pantawang Pananaw. Sabi dito, ito ay ang paggamit ng tawa bilang anyo ng kritika sa mga issue at tauhan sa lipunan. So hindi lamang ito simpleng nagpapatawa kundi isang kritikal na pagbasa na pinagsasama ang damdamin at ang isipan. Ipinapakita nito ang perspektiba ng taong mulat at may kamalayang panlipunan. Ngayon, alam na natin na ang Pantawang Pananaw ay paggamit ng tawa bilang kritika. Bigyan natin ng dalumat at saysay ang terminong tawa at kritika. Simulan natin sa tawa. Ayon kay Batakan 1966, ituturing na therapy ang pagtawa. Sabi niya, laughter is the best medicine and humor is the spice of life. Kilala na nga tayo na parte na ng kultura natin na kahit na may problema, masaya pa rin tayo. So, kasama na yun sa sa pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Ang susunod po ay ang terminong kritika. Nagsisimula ang kritika sa mga issue sa lipunan na maaaring naririnig o napapanood natin. Sumunod po dito kapag may issue, halimbawa korupsyon, meron tayong nagiging pananaw. Ito ay ang pag-unawa at interpretasyon natin sa isyong ito. So kapag isinakonteksto ito ay nagiging kritika. Na kung saan hindi lamang ito simpleng puna, may lalim na pagninilay at nakaugat sa kontekstong panlipunan. Susunod po ay ating pong talakayin ang Pantawang Pananaw bilang paraan ng pagbasa. Ito ay isang kritikal at refleksibong pagbasa na kung saan ginagamit ang humor upang suriin ang kalagayan ng lipunan at unawain ang politika at kultura. Ang panghuli ay tatalakayin natin ang mga anyo na gumagamit ng Pantawang Pananaw. Ito yung mga halimbawa. Kumbaga, una ay ang pusong mula sa kwentong bayan. Halimbawa na nga dito yung kwento ng Juan Tamad. Nakakatawa pero may ibig ipahiwatig patungkol sa katamaran. Ang pangalawa ay ang entremes at sainete mula sa komedya at sarsuela. Pagka sinabi nating entremes, ito ay maikling dula na may musika. Yung sainete naman ay wala. Ang pangatlo naman ay ang drama. Pang-apat, comedy skit mula sa Vaudeville. Although wala na ito ngayon, pero sa social media, kung napapanood ninyo ito or dumadaan sa feeds nyo, yung Spit at Pencil Box. So, isa sa mga halimbawa ng comedy skits ngayon. At ang panglima ay mga tula mula sa programang Panradyo. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na siya uso. At ang panghuli, palabas sa telebisyon na may impersonasyon. So, halimbawa na nga nito yung programang Bubblegum. Okay, so bilang pagtatapos, atin pong tatandaan kapag sinabing Pantawang Pananaw, ito ay tawa na may lalim, humor na may kritika, at aliw na may mensahe.
At ito ay ginagamit upang ilantad ang katotohanan, suriin ang lipunan at maghatid ng kamalayan sa paraang nakakaaliw. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Sana ay may natutunan kayo. God bless us all. Bye-bye!